Hey mga brods, alam naman natin na tuwang-tuwa ang SMB ngayong All-Filipino Cup dahil sila ang tinanghal na champion at nabura nila yung Grand Slam bid ng TNT Tropang 5G. Pero ito pong SMB hindi pa tapos dahil gusto nga nilang kunin ito pong si Shabazz Mohammed. Yes, ang kanilang former import dati sa Governors Cup noong 2022. Pero bumalik dito si Shabazz para naman sa Magnolia Hotshots last year. Pero ito nga, gusto namang ibalik naman ito ng SMB ulit sa kanila. Mga kabrods, yes, kasi ito pong former NBA player na ito ay isa rin naman ito sa mga nakagawa rin ng highest scoring dito sa PBA. Noong taong 2022 kasi mga kabrods, ginulat din niya ang lahat dahil malakas din kasi ito pong si Shabazz Mohammed and hindi rin naman ito basta-bastang NBA player lang. Yes, na-draft nga ito sa NBA, first round pa, tapos 14 overall pick. So makikita mo na malakas talaga ito. Na-draft ito ng Utah Jazz 2013, Minnesota Timberwolves 5 taon, tapos huli na niyang pinaglaruan yung 2018 sa Milwaukee Bucks, mga kabrods. Pero ito ngayon, kasulukuyang naglalaro, nagpapakondisyon sa Hang Tuah, Jakarta sa Indonesia, mga kabrods, sa IBL, so Indonesian Basketball League. So mga kabrods, kada taon hindi ito nawawalan ng laro, kaya talagang hasang-hasa ito. Nung Hotshots kasi last year, hindi naman maganda yung lineup kasi ng Hotshots, kahit sabihin natin na intro boys sila, mga kabrods. Wala rin naman kasing pinagtuunan ng pansin yung lineup na yun ni na boss Al Francis Chua. Kaya ito pong si Shabazz Mohammed, mas bagay ito sa SMB. Kung nakapag-champion ng SMB ngayong All-Filipino Cup, mas mag-champion sila kung makuha pa nila si Shabazz. Dati kasi noong taong 2022, hindi rin naman nila napag-champion ng SMB ni Shabazz Mohammed. Dahil di rin sila nakapasok ng championship round dahil ang gagalingan nila Brownlee and Ronde Hollis Jefferson that time. Kaya ito pong si Shabazz gustong bumawi nito, lalong-lalo na ngayon. Ito pong SMB kaka-champion lang, mas ibang confidence level ngayon ng SMB, mga kabrods. Lalong-lalo na, mas yayabang pa nga daw yung Jericho Cruz. Pero ito pong si Shabazz, malaking tulong naman ito sa SMB. Skillset naman ito. Kung talagang SMB fan kayo, alam nyo na, one of the best scorer ito na naging import ng SMB, mga kabrods. Talagang kapag uminit ito sa tres, ilista mo na, mga kabrods. Galing pa sa perimeter, kahit yung 6'6", guardiang-guardia rin talaga yung laro. Grabe rin yung handles, yung shifting din nito sa bola, mga kabrods, yung bilis din nito. Tapos sa depensa, okay din. Kaya ito, malaking tulong ito sa SMB dahil itong import na ito ay scorer talaga. Hindi mo naman na kailangang kumuha pa ng mga big man or forward dito po sa SMB dahil meron ka ng Junmar Fajardo sa Governors Cup 2025 na sentro. Kaya kailangan mo na lang best scorer na import. Kaya ito, babawi ulit at susubukan ulit ito ng SMB kaysa naman kumuha sila ng mga ibang import na bago lang. Syempre, yung chemistry, wala na naman. Back to zero na naman. Kaya ito pong si Shabazz Mohammed na matagal nang nakapaglaro na rin sa SMB nung 2022 pa. Alam na rin naman niya yung rotation dyan ni na Coach Leo Austria, mga kabrods. Mas alam na niya at mas kabisado na niya ito pong laruan ng SMB. Lalong-lalo na, mga kabrods, ang SMB ay hindi pa rin tapos sa kanilang misyon. Sila naman ang gustong kumuha daw ng Grand Slam bid dahil sinimulan na nila ngayong All-Filipino Cup, mga kabrods. Kaya ito pong SMB ay hindi pa tapos ang kanilang misyon. Kaya ito, gusto nilang kumuha ng magandang import na si Shabazz Mohammed na kanilang former import. Alam na niya yung knowledge dito sa SMB at ang SMB alam na rin kung paano i-maximize yung talento ng import na ito. Kaya komento mo lang po yung dito, mga brods, ha? Shabazz Mohammed to SMB. Dito naman po tayo sa kabinabalita naman natin, mga kabrods, Jeremy Arthur. Yes, ito pong 6'4" guard na ito, mga kabrods, ay ito nga yung naudlot dati na magpapadraft sana noong 2022 sa PBA, kaso hindi nga niya nakompleto yung requirements nung draft na yan. Yes, isa siya sa mga draft applicants niyan, mga kabrods, pero ito gusto na niyang subukan ulit ngayong 2025. 30 years old na rin. Ito pong si Jeremy Arthur, napakahinog na rookie ito kung sakali, at ito naman yung gustong kunin ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes, 6'4" na point guard. Ang kulang nga kasi ng Ginebra nga, sentro. Pero ito, alam naman natin na tapos na rin ang All-Filipino Cup. Kailangan na rin mag-move on dahil congrats nga sa SMB, natalo ang TNT. Pero ang Ginebra, sila naman ang gustong kumuha ng Governors Cup
title mga kabrods na hinohold naman ngayon ng TNT rin. Pero ito pong si Jeremy Arthur na ating paparating na rookie draft 2025, gusto nilang i-add dito sa lineup. Kung hindi man sentro ang focus ng Ginebra, scorer naman. Dahil scorer rin kasi ito pong si Jeremy Arthur, nakapaglaro na rin sa Phil Basket, Phil ito mga kabrods, from Lingayen, Pangasinan, Westbury, New York din. Pero as of now, ito ay nagkakaroon ng training camps doon sa ibang bansa sa Amerika mga kabrods. Meron din naman itong ginagawang developmental coach sa ibang kupunan. Yes, kaya ito pong knowledge niya, basic, yung skills niya ay naandun pa rin mga kabrods, yung handles, yung scoring, and lumalaro rin naman ito sa mga ibang liga din dyan sa Amerika. Kaya ito pong PBA, gusto rin nila na bigyan ng chance ito pong mga Phil-Am natin na magagaling, para naman masubukan at ma-share yung talent dito sa ating liga. Kaya ang Ginebra, sa lahat-lahat ng pwede nilang kunin, ito pong si Jeremy Arthur, ang isa sa mga hinog na rookies na pwede sa kanilang lineup mga kabrods. Ang Ginebra kasi, focus nila ngayon, kampyonato. Iba rin ito po kasing si Coach Tim Con, pag natalo ito ng semifinals, talagang magbabounce back ito next season. So sa tagal-tagal naman na hindi nagcha-champion ng Ginebra, ramdam na rin nila yan na parang panahon na para magpalakas palalo. At itong lineup na ito ay babaguhin talaga nila. Kaya ito pong si Jeremy Arthur mga kabrods, itong 6'4" na point guard pa. Ang laki, diba? 6'4" na point guard mga kabrods, pwedeng matulungan talagang Barangay Ginebra San Miguel. Kailangan lang talaga ni Jeremy Arthur makompleto niya yung requirements niya dito sa atin sa PBA Draft 2025. Kailangan din nilang sumunod sa requirements kung gusto talaga nilang magpa-draft mga kabrods. And ito, jackpot ito para sa Ginebra. Hinog na ito, veterano na ito. Tapos meron din pala siyang business na developmental coach sa ibang bansa. May mga training camps din siya dyan, train with Jeremy. At may mga website pa siya dyan mga kabrods, mga business na ganito, mas mahahasa lalo ito pong mga players na katulad niya. Dahil andun pa rin yung basic skills niya and hindi ito nawawala sa kondisyon mga kabrods. Kaya kondisyon na kondisyon pa rin ito pong si Jeremy Arthur. Kaya pinag-iisipan din ito ng Ginebra mga kabrods kung kukuha ba sila ng mga batang rookies o mga ganito na lang 30 years old na rin na veterano na pwede na rin pang laban ngayong Governors Cup 2025. 6'4" pa. Ang laki na ng lineup nito ng Ginebra kung sakali mga kabrods, kung ito yung maida-draft nila. Kaya mag-comply na. Ito pong si Jeremy Arthur dahil interesado rin ang Ginebra sa kanya. Kaya ikaw mga kabrods, Jeremy Arthur ang 6'4" point guard, Phil-Am, sa tingin nyo ba, dapat bang ito yung i-draft ng Barangay Ginebra San Miguel? Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.